Maraming salamat sa inyo. Gusto ko lang sabihin na mag-ingat kayo pauwi. Hindi ko pa kayo pinapauwi, pero gusto ko lang sabihin kasi delikado na buhay ngayon. At lalo-lalo sa mga magjowa, pag na-hold up yung mga yan, yung lalaki kasi nagtatapang-tapangan minsan eh. Di ba? Sabihin ng hold-upper sa kanila, "Oy, hold up to. Akin yung cellphone mo, sasaksakin kita." Sabihin pa ng mga lalaki, "Eh kung ayokong ibigay." Sinaksak siyang gano'n, no? Kung nga kung... Ha? Hypothetical. Ibibigay din naman eh. Nagbibigay lang ng scenarios. May trauma na kasi ako dati dyan sa hold-up. Dati na hold-up ako, tanghaling tapat. Gusto kong tanongin yung hold-upper, ba't tanghali kayo nang hold-up? Sinagot ako delikado sa gabi. Ang dami masasamang loob. May mga kriminal ba dito? Meron O kung gusto nyo maging kriminal, bibigyan ko kayo ng tip. Yan. Ito, tip Kung gagawa kayo ng krimen, ang gawin ninyong krimen, yung sobrang outrageous na pag sinumbong kayo sa pulis, hindi kayo paniniwalaan. Tingin nyo may maniniwala dito, sabihin ng babae, "Kinidnap po nila ako, dinala po nila ako sa warehouse. 4 na lalaki po sila. Tapos bigla pong pumasok si Jollibee." Nakasimangot po si Jollibee. May hawak po siyang barel. Sabi niya po sa akin, "Putang ina mo. Bida-bida ka na naman." Yung itsura ng pulis. "Putang ina mo. Hindi yan magagawa ni Jollibee." Napakasimple lang ng problema natin dati. Alam mo, ang pinaka-problema ko lang noon, pag yung may tsuhin kang nangahawak ng tite. Sino may tsuhin na ganon? Saya nyo, Harassment yun, di ba? Tangay na yan Sabihin na, para malaman nila kung binata ka na. Sabihin, "Uy, binata na pala. Binata na pala si James. Pahawak nga. Binata na. Putang ina, tanong mo na lang yung edad ko." Walang pinipiling lugar Sasabihin, "Binata na pala si James. Binata na." Sabi ko, "Huwag naman, upo, binata na po ako. Huwag naman po sa harap ng asawa ko." Andiyan pa po yung mga anak namin, Yan din pala yung mga anak mo. Binata na rin, Binata na. Babae po yan. Alam nyo, para matigil yung mga tsuhin yung hawakan yung mga titi ninyo, pag hinawakan nila yung titi nyo, umungol kayo. Sigurado, susunod na reunion, hindi niya na kayo matingnan sa mata. Sabihin niya, "Uy, binata na pala si James." Oh yeah. Oh yeah, fuck yeah. Susunod na reunion, nakaganyan. Andiyan na naman si James. Ayoko na. Tito, binata na ako, di ba? Binata na ako! Isa pang problema ko nung bata ako, lumaki ako na isa lang yung TV namin sa bahay. Kaya hindi ko mapanood yung mga gusto kong palabas. Kalabang ko, teleserye. Kaya pag nagkikwentuhan kami ng mga barkada ko, ang gulo ko magkwento minsan Sabihin ko, "Uy, napanood nyo ba yung Ghost Fighter kagabi? Ang galing ni Eugene, di ba? Tinira niya yung ray gun na ganun. Pagtira ng ganun, pak! Tinamaan si Judy Ann." Nilipat. Kaya lumalaki ako, nasanay ako sa mga pinapanood ko na pangmatanda. Ang paborito ko noon, Magandang Gabi Bayan. Sinong nakaabot ng Magandang Gabi Bayan? Palakpakan. Lalo-lalo na yung Halloween special, di ba? Sobrang takot natin ng bata noon. Doon tayo natuto maghilamos ng dilat.
Kailangan natin i-maintain yung eye contact sa salamin eh. Di ba? Naniniwala tayo na pag nalingat tayong ganyan, lalabas si kabayan. Ganito ko, tangina, lalabas si kabayan dito. Ay, puta kabayan! Pag may ano din, no, yung mga sinasapian, dati takot na takot ako doon. Nung lumaki ako, napansin ko, tuwing may sinasapian, laging sa loob ng classroom. Tapos laging grupo ng mga estudyante. Gusto ko tuloy malaman kung anong in-announce ng teacher bago sila sapian. Class, please pass your assignment. Hala, may assignment ka? Wala eh. Ikaw, may assignment ka? Wala din. Ano, tara? Sa Monday na lang. Hindi ko naranasan yung sapi-sapi na yan. Ang naranasan ko yung natai sa shorts. Sa probinsya lang yan, sa Maynila, natai ka lang sa shorts eh. Sino nang natai sa shorts? Ako lang? Putang ina ninyo. Sino? Sino nag-u dyan? Ikaw, mukha ka nang natatai sa shorts. Dati may tinanong ako, bakit ka natai sa shorts? Nagtaas siya ng kamay. Ba't natai ka sa shorts? Sinagot ako, peer pressure. Ano yun? 4 na kaibigan may tayo na, ikaw na lang wala? Wala lumalabas eh. Natay ako dati, grade 1. Pag grade 1 ka pa naman natay sa shorts, teacher mo ang maghuhugas ng puwet mo. Kitang-kita mo yung frustration sa mukha niya habang hinuhugasan yung puwet mo eh. Ganun, tangina po. 4 years ako nag-aral ng college. Maghuhugas lang pala ako ng puwet. Sige na. Next! Ang ina nyo, 30 kayong tumae. Nag-announce lang ako ng assignment. Wala man lang sinapian. Mas grabe no, kinder ako kasi Catholic school kami. Naghugas ng puwet ko, madre. After ako hugasan, 3 days siyang di nakapag-sign of the cross eh. Magbo-born again na lang ako. May kita kang madre sa Victory, gumagano eh. Sabi ng mga taga-Victory, amoy tae. Ang huli kong natai sa shorts, second year high school. Gago ko, wala pa akong bulbul nun. Bata pa yun. Pero nung time na yun, may diarrhea naman ako nung time na yun. Ang hirap pa naman sa diarrhea, yung pag kumulo yung tiyan mo, dadaanan mo yung past, present, and future tense. Sa loob ng 1 segundo. Pag kumulo yung tiyan mo, sabihin mo, ay parang matatay ako. Ay natatain na ako. Ay nakatain na ako. Ang bilis. Hindi ako naka-react. Ang hirap sa diarrhea, yung gusto pang lumaban ng puwet mo, pero yung utak mo bumibigay na eh. No, yung kaya mo pang squeeze na gano'n, no? Baby steps lang. Makakarating din tayo. Loton to Paranaque. Pero pag nakita mo na yung bahay mo, yung utak mo bubulong na yan eh. Sige na, labas mo na yan. Yan talaga yung trabaho ng brief, sumalo ng tae. Ang tawag dyan, first line of defense. Sige na, labas mo na. Ulo lang, ulo. Ganto lang, oh. Sinubukan ko, lumabas lahat. Tubig! Yung pala yung itsura ng waterfalls. Pero nung natay ako sa shorts, hindi nalaman ng mga kaklase ko. Kasi naisisi ko sa katabi ko, si Kabigting. Nung time na yun, siya yung may sakit na nakaganon lang siya, gano'n. No? Kaya sinisi ko, ano ba yan? Baho na, agnas na ba yan?
2 years ko na itago yung secret na yon. Until mag-retreat kami. Sa retreat, di ba magsasabi kayo ng secrets? Hiyang-hiya ako sa secret ko. Ang babaw eh. Yung mga secret ng mga kaklase ko, ang lalalim. Alam niyo po, ampon po ako. Niyakap siyang ganon. Yung isa naman, alam niyo po, bading po ako. Alam namin. Kapal ang foundation mo. Tangina, retreat. Ako na. Nasa pila. Umiiyak na ako eh. Ang bigat ng problema niya siguro. Soul of Christ. Patayin mo na yung piano. Classmates, natatandaan niyo po ba nung second year high school tayo? Di ba sabi ko po si Kabigting yung tumae? Hindi po si Kabigting yung tumae. Si Diaz po. Kita ko si Kabigting sa dulo, unti-unting tumatayo na gano'n, no? Mga putang ina ninyong lahat. Putang ina ninyo, 2 taon nyo akong tinawag na tae. Pati nanay ko, tae rin yung tawag sa akin. Takina mo, father, wag kang tumawa. Sabi ko sa inyo, di ba hindi ako yun? Ako pa nga yung nag-suggest, di ba sabi ko, amuyan tayo ng puwet? Walang naniwala. Akala ko, 3rd year, okay na tayo kasi binoto nyo pa akong officer. Yung pala gusto nila akong tawaging sekretary. Maraming salamat.